Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May sakit. Tanging ang taong nakalabas sa pinakamahirap na kapaligiran ay hinding-hindi madaling magwawasak sa tiwala sa sarili na kanyang binuo. Sa mga mata ni Han Sanchen, mas madaling magkaroon ng tiwala sa sarili, mas madaling matamba. Sa kabaligtaran, mas mahirap na bumuo ng tiwala sa sarili, mas maliit ang posibilidad na ito ay bumagsak. Ang nais ni Han Sanchen ay ganap na sirain ang tiwala sa sarili ni Haijin, at pagkatapos ay muling itayo ito para sa kanya. Sinabayan ng pagsalakay ni Han Sanchen, muling binugbog si Haijin ng nakakalat. Kahit na ang banal na kasanayan ay nagpatuloy sa kanya sa maikling panahon, ang mas malupit ay ito ay sa maikling panahon lamang. Habang ang mga mahiwagang kasanayan ay nagkawatak-watek, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay bumagsak din, at ito ang mas nakakabaliw na pag-atake ni Han Sanchen. Sa totoo lang, hindi naman talaga kalaban si Haijin, maliban sa patuloy na pag-atres, palagi siyang binubugbog. Ang lakas ng agwat sa pagitan ng dalawa ay parang natural na moat, napakalaki nito. Boom! Si Haijin ay direktang kinatok ni Han Sanchen ng ilang metro ang layo, at pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa lupa. Puff! Isang subo ng dugo ang bumulwak, at nakaramdam ng manhid si Haijin. Hindi niya kayang lumaban, talagang hindi niya kayang lumaban, naramdaman na niya na ang pagitan ng magkabilang panig ay naging dahilan upang wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa ngayon, wala siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pero in terms of time, napakalinaw niya, pero wala pang kalahating quarter. Upang magpatuloy sa loob ng isang oras, ngayon ay tila isang panaginip lamang. Hindi mo kaya, nakatayo doon si Han Sanchen, nakatingin kay Haijin. Hindi gustong tumango ni Haijin para aminin ito, ngunit ang katotohanan ay naging ganap na hindi siya kwalipikadong umiling at tanggihan ito. You think I am bullying you. In fact, this is indeed bullying you. But today you are facing me, what about the future? Baka maawa ako dahil binubuli kita, paano naman ang kalaban? Hindi ka nila kaaawaan, pabayaan ka pa dahil mahina ka. Kutsain ka lang nila, hahamakin ka, hihiyin, at yurakan ka pa hanggang kamatayan. Kaya walang silbi ang lumuhad at humingi ng awa. Ang tanging paraan na gusto mong mabuhay ay ang tumayo at itumba siya ng buong-buo gamit ang iyong mga kamao. Sa ganitong paraan ka lang magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, mariing tumango si Haijin, naiintindihan ng subordinate na ito. Matapos malaglag ang mga salita, nilabanan niya ang discomfort at sakit sa kanyang katawan, at tumayo muli ng matatag. Pero kahit makatayo ay nanginginig pa rin ang katawan niya dahil sa sobrang sugat at pagod. Alam ni Han Sanchen na ang katawan ng taong ito ay halos umabot na sa limitasyon nito. Magpatuloy. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni Han Sanchen, tila wala siyang intensyon na palayain si Haijin. Sa paglulunsad ng bagong round ng pag-atake, kahit na talagang hindi na makayanan ni Haijin, kailangan pa rin niyang tanggapin ang pag-atake ni Han Sanchen ng may nanginginig na katawan. Binaon ng peklat sa di kalayuan ang kanyang ulo, at saglit na hindi niya talaga kayang panoorin ang malupit at madugong eksena. Hindi niya maintindihan, pagsasanay lang iyon, ngunit bakit kailangang parusahan ng kamatayan ni Han Sanchen ang mga tao. Ang katawan ni Haijin ay halatang parang malungkot na bangka sa dagat, basta't may konting puwersa, tuluyan itong lulubog sa dagat. Wala na ang bangka, wala na ang buhay, ano ang kahulugan ng pagsasanay? Ngunit nang ipikit ni Scar ang kanyang mga mata, hindi niya narinig ang huling sigaw ng sakit ni Haijin bago siya namatay, ni hindi niya narinig ang katahimikan.
Nadulot ng pagtatapos ng buhay ni Hyjin, ano lang ang pagsabog ng mga intersecting spells ang tunog at ang tunog ng banggaan na dulot ng pakikipaglaban ng mga kasanayan sa katawan. Binuksan niya ang mga mata niya bigla. Sa oras na ito, si Hyjin ay nasa isang mabangis na paghaharap kay Han Sanchen. Ito, nag-aatubili na tumayo si Daoskar na parang nakakita ng multo, at tumingin sa eksenang ito sa field na may ekspresyon ng hindi paniniwala. What the hell? Nasa bingit pa lang ng kamatayan si Hyjin, at mukhang mamamatay siya anumang oras, ngunit sa isang kisap mata, tila ibang tao na siya. Hindi lang siya direktang tinamaan ni Han Sanchen, bakit, paano niya nalabanan si Han Sanchen sa maayos na paraan? Pumikit lang ako saglit, para wala akong mamisdiba. Napatulala si Scar. Nais pa niyang mabilis na bumangon mula sa lupa sa sandaling ito, at pagkatapos ay pumunta upang tingnan ng mas mabuti. Sa oras na ito, sa kalagitnaan ng hangin, ang labanan sa pagitan ng Daoskar at Han Sanchen ay ganap na uminit. Si Hyjin lang ang nakakaalam ng sagot sa tanong ni Scar. Leader, nandito na ako. Excited na sabi ni Hyjin. Marahan na ngumiti si Han Sanchen at direktang kumilos. Ibuka mo ang iyong mga paa. Stable na swerte. Reverse. Idle. Habang nag-aaway na naman ang dalawa, kahit may mga pasabog pa rin sa paligid. Ngunit sa katunayan, ang dalawang tao sa loob nito ay walang uri ng kidlat na bato na maaari mong mabuhay at mamatay. Oo, tinuruan lang ni Han Sanchen si Hyjin na ipagtanggol at ipagtanggol habang inaatake si Hyjin, at kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa makatwirang pag-atake. Hinimok ni Han Sanchen, ang pag-unawa ni Hyjin sa mga pagsasanay ay natural na napabuti ang ilang antas sa isang iglap. Ang mga pagsasanay ay maaaring mapabuti ang kanyang sirang katawan sa isang iglap, na isang susi sa kanyang kasalukuyang kalayaan sa paggalaw. Sa ilalim ng patnubay ni Han Sanchen, naging mas komportable ang mga pagsasanay na ito at naging mas mahusay ang Hyjin. Kasabay nito, natutunan din niya ang praktikal na karanasan sa paghaharap kay Han Sanchen. Ang isang oras ay hindi masyadong maraming oras para sa iyo, ngunit bilisan mo. Tumawa ng mahina si Han Sanchen. Ang layunin ng pag-alis kay Scar ay turuan si Hyjin ng one-on-one, at kasabay nito, huwag ipaalam ng maaga kay Scar, para hindi magkaroon ng ganap na kakaibang kaisipan pagdating ng panahon. Nang marinig ito, masayang tumanggo si Hyjin. Sa ngayon, sa wakas ay naunawaan at naunawaan na niya ang mabuting hangarin ni Han Sanchen. Ang mga masasakit na panahon ay laging mahaba, ngunit ang mga masasayang panahon ay laging lumilipas. Mabilis na lumipas ang isang oras, at bagamat si Hyjin ay tuluyang natangay ni Han Sanchen sa huling suntok, at diretsyong bumagsak sa lupa, siya ay nahihilo, ngunit ang kanyang puso ay labis na masaya. Sa oras na ito, hindi lamang siya tinulungan ni Han Sanchen na linawin ang mga prinsipyo ng mga banal na kasanayan, ngunit higit sa lahat, marami sa mga bagay na natutunan niya ay nagsimulang ganap na mailapat. Kung titingnan ito ngayon, sa proseso ng pakikipaglaban kay Han Sanchen, nag-ensayo siya ng husto. Walang mas mabilis kaysa sa iyong natutunan at inilapat sa aktwal na labanan, at mas matututo ka. Masasabi pa nga na buo ang kumpiyansa ni Hyjin ngayong makakalabas na siya at makikipagkompetensya sa mga supermasters sa labas gamit ang bagong natutunang ehersisyong ito. Scar, patay ka na ba? Sa pagtatuboy kay Hyjin, sumigaw si Han Sanchen kay Scar. Brutal, brutal, brutal lang. Siyempre, hindi naman tuluyang namatay si Scar, at gumaling pa ng husto dahil sa oras na ito. Paulit-ulit lang niyang pinapanood sina Hyjin at Han Sanchen na naglalaban kaya. Hindi siya tumulong. Nang makitang binugbog pabalik si Hyjin sa huli, kinailangan ni Daoskar na maghinagpis sa kasamaan ni Han Sanchen, ang tyrant. Tumayo siya ng diretso mula sa lupa. Anyway, nagpumilit talaga si Hyjin ng isang oras. Siya ay natural na ayaw na mahuli. Sa mga tuntunin ng posisyon, siya pa rin ang Commander-in-Chief, mas kinatawan ng Polar Bear Legion. Halika, pinuno, hindi ako natatakot sa iyo. Tinapik ni Scar ang kanyang dibdib. Inisip niya ito, ang pagkawala ng kanyang ulo ay hindi hihigit sa isang peklat na kasing laki ng isang mangkok, alang-alang sa dignidad, natatakot siya sa isang bola. Gusto niyang lumaban hanggang dulo, kahit mamatay siya, tapos hindi siya mahihiya, at hindi siya mas mahina kay Hyjin. So, ginawa na niya lahat ng paghahanda. Malamig na ngumiti si Han Sanchen,
Peklat, lumaban ka man ng husto o hindi depende sa kung umuungal ka ng malakas o hindi. Wala akong kakayahan, sumisigaw lang, walang kwenta. Leader, walang gaanong kakayahan si Scar, pero may isang advantage, iyon ay, hindi siya takot sa kamatayan. Makakapunta ka pa rin dito, Emph, death by your hands is better than death in the Demon Fortress. Come on, sa gusto mo. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, dumiretso siya kay Scar. Bumangon si Hyjin mula sa lupa, at tinapik ang alikabok sa kanyang damit sa sakit. Bilang unang taong kumain ng dumplings, tiyak na alam niya kung ano ang gagawin ni Han Sanchen kay Scar. Sa makatuwid, hindi lamang siya walang ideya na tulungan si Scar, ngunit nakahanap lamang siya ng isang magandang lugar, umupo sa lupa, at nanood ng palabas. Ang maaliwalas niyang tingin, sa totoo lang, natatakot ako na kulang na lang ng buto ng melon sa harap niya. Masarap din ang pakwan. Sa panig ni Scar, direkta na niyang hinarap si Han Sanchen. Isang pamilyar na balangkas pa rin ito, at ito pa rin ang peklat na patuloy na binubugbog. Ngunit ang taong ito ay talagang matyaga, tumayo ng paulit-ulit, at inatake ng paulit-ulit si Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, alam niya kung anong uri ng ehersisyo ang pinakaangkop para sa taong ito. Ang marksmanship ay isang bagay na dapat gamitin ng buong Polar Bear Army, at ang mga peklat ay natural na kailangang sanayin pa. Ngunit bilang commander-in-chief ng isang regiment, kung gagamitin lang ni Scar ang parehong kakayahan ng mga miyembro ng regiment, halatang hindi ito gagana. Sa makatuwid, si Scar, tulad ni Hyjin, ay dapat ding magkaroon ng sarili niyang mga ehersisyo. Ngunit hindi tulad ni Hyjin, si Hyjin ay mayroon ng sariling magic skills dahil sa nakaraang transaksyon, kaya direktang tulungan siya ni Han Sanchen na mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Kinailangan ni Scar ng bagong teknik, kaya natural na umaasa si Han Sanchen na piliin ang pinakaangkop sa kanya. Nang makita si Scar na sumusugod sa kanya na parang toro, alam ni Han Sanchen na ang katawan ng lalaking ito ay nabugbog at nabugbog na niya. Maaari pa rin akong magpumilit ngayon, karaniwang umaasa sa aking sobrang kalooban at pisikal na fitness na talagang higit sa mga ordinaryong tao. Si Scar ay ipinanganak sa kalye at halo-halong sa lipunan. Sanay siyang damailan ng dugo gamit ang dulo ng kutsilyo, kaya taglay niya ang dalawang pakinabang sa itaas. Ang pinakaangkop ay natural na katulad na ehersisyo. Sa pag-iisip nito, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Han Sanchen. 100 Battles Divine Art, gamitin ang katawan para gawing bakal, gawing artifact ng depensa, at gawing matalim na talam ng pag-atake. Sa makatuwid, maaari itong salakayin at ipagtanggol, at ito ay nagsasarili. Ngunit ang ganitong uri ng bagay, bagamat tila walang problema at may parehong opensa at depensa, alam ni Han Sanchen na ang proseso sa loob ay talagang napakahirap. Oras ang lahat, kung ano ang mabuti ay kung ano ang mabuti. Gayunpaman, ang pagpayag ni Scar na mamatay ay napakaangkop para sa pagsasanay ng pamamaraang ito. Sa pag-iisip nito, tumingin si Han Sanchen kay Scar na sumugod at ngumiti. Sa sumunod na segundo, diretsong sumugod ang buong tao. Swerte ng katawan. Ang katawan ng batas. Hawakan mo ako. Transportasyon. Sa patuloy na pambubugbog kay Scar, tinuruan din siya ni Han Sanchen ng mga ehersisyo tulad ng pagbugbog kay Hyjin. Ngunit hindi tulad ng Hyjin, kailangan din ni Han Sanchen na ituro kay Scar ang puso ng mga pagsasanay, pati na rin ang mas marahas na pag-atake ng kamao. Kung gusto mong sanayin ang iyong katawan, natural na kailangan mong sumuntok sa laman. Natural, hindi maiiwasan ang matinding palo mula kay Scar. Matagal na pinalo si Scar bago niya biglang naintindihan ang nangyayari. Tuwang-tuwa siya at napangiti. Ngumiti ka, mag-concentrate ka sakin, tumatawa ka kahit binubugbog ka, mura ka ba? Nagmura si Han Sanchen sa mahinang boses. Mabilis na isinara ni Scar ang kanyang bibig, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mapaluha. Hindi ba sulit na maging masaya na tinuruan siya ni Han Sanchen ng mga kasanayan? Ang pinakamahalagang bagay ay ngayon ay naiintindihan na rin niya kung bakit kayang makipaglaban ng lalaking si Hyjin kay Han Sanchen ng napakatagal, kung wala siya, hindi sila mag-aaway. Pero, Lola, Hyjin, bastard ka, hindi mo sinasabi sa akin ang ganoong kagandang bagay, nag-aalala ako sa'yo para sa wala. Suwang-suwang-suwang, sobrang cool. Damn,
It's the first time I feel that being bitch is such a cool thing. Tuwang-tuwa si Scar. Sa makatuwid, sa harap ng mabangis na pag-atake ni Han Sanchen, naramdaman ng taong ito sa unang pagkakataon na hindi lang siya nakakaramdam ng sakit, ngunit napakasaya rin niya. Hindi gaanong nagsalita si Han Sanchen, at nagpatuloy sa pagtuturo sa kanya habang pinapalo siya ng nakangiti. Hindi nagtagal, lumipas ang isa pang oras. Sa pagkakataong ito, turn na ng dalawang maliliit na lalaki, sina Peimo at Piyuan. Umupo si Scar sa lupa ng mura at nanood ng palabas. Gustong-gusto niyang malaman kung paano pag-aaralan ni Han Sanchen ang dalawang maliliit na bata. Anyway, marami na akong naranasan na laman at dugo, at ang makitang binubugbog ang iba ay talagang isang napakagandang pagpipilian. At least, ito ay makapagpapaginhawa sa aking injured heart at injured body. Peimo, Piyuan, lumabas ka. Tumayo si Han Sanchen sa lugar na ikinakalat ang kanyang kamalayan sa lahat ng dako. Bagamat hindi siya nakatunog, ang sigaw ng kanyang panloob na hininga ay kumalat sa buong gubat. Matagal nang nagtatago ang dalawang batang ito. Alam nilang hindi nila sila kayang talunin, kaya't matagal na silang nagtago ng tahimik, hindi dahil sa takot sila sa kamatayan, ngunit higit sa lahat dahil gusto nilang maantala ang oras. Nang makitang tinawag na sila ni Han Sanchen, hindi na nakapagtago ang dalawa, at masunurin silang lumabas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!